Hello guys, nandito na naman ako at eto, may napanood akong video at eto kokomentuhan natin na ito ay patungkol kay Binibini Baklang Hari. Okay, so panoorin muna natin at bago natin komentuhan. Okay, let's go. Nandito ko sa Korean's Market ng Dahig. Ayun o, bumibili kasi ako ng kibling. Tapos, okay, so palakad na ako, papunta sa kibling store. As in face to face, I swear to you, Harry Roque. In my, like ganito ka-close. So, dali-dali kong tinanggal yung earphones ko para naririnig ko yung voice kung like siya nga or unfortunate lang na may kamukha siya. Tapos siya nga, ang lakas ng boses niya mag-order. May kasama kasi siyang like dalawang babae. He was like, ilan sa'yo? Dalawa? Ganon. Tapos nag-order siya. Tapos in fairness, like, pumayat na siya, fugitive diet. Tapos magpapapicture sana ako. Kaso, I mean, parang halata naman masyado sa itsura ko. I don't support authoritarianism. Hanggang sa umalis na siya by Mr. Lopar. And before I forget, he was like watching this video of Amy Marcos. Kaya I was like, oh my God, that's him talaga. Okay, yun lang. I hope I see Bato next. So yun na nga at nakita ni ate no si Binibini Baklang Hari sa Dahig, what Dahig talaga. Pero ito ang tanong guys, ito ba ay tama? Ito ba ay legal o posibleng meron siyang may consequence na abutin ito si Binibini Baklang Hari? Okay, sa mga nandyan sa Dahig, makinig po kayo ha, baka kayo ay makakatulong. Pero after nito, tingnan muna natin ito ha, kung tama ba or allowed ba si Binibini Baklang Hari na gumala-gala dahil sa may application siya ng asylum sa Austria. Eto, tingnan natin 'to. Eto maliwanag oh. No, you cannot legally travel or reside in the Netherlands while your asylum application is pending in Austria. So ibig sabihin, kung may application ito si Binibini Baklang Hari, bawal talaga. Ayan oh, meron siyang travel restrictions, 'di ba? At the same time, ang passport ni Binibini Baklang Hari ay ano na, wala na, 'di ba? Inano na 'yon, anong tawag dito, pinaso na. Ang sabi dito, travel restriction as an asylum seeker without a finalized status, you do not possess a valid passport or an EU residency permit, meaning you cannot legally travel between Schengen zone countries. So, maliwanag ito guys. So si Binibining Baklang Hari ay walang karapatang mag-travel. Ang tanong, bakit siya nakaka-travel, 'di ba? Ngayon, eto sa mga nandyan sa the Netherlands or sa Austria, baka naman pwedeng pwede nyo itong trabahuin at pwede nyo itong ireklamo. I-save ang video na ito at sa mga kapanood dito, i-share natin ng i-share para sa ganun ay kumalat at makita ng iba. Malay mo, 'di ba? At doon sa mga nandyan sa Austria na mga kababayan natin na galit dito kay Binibini Baklang Hari sa pinagagawa nitong katarantaduhan, baka pwede nyo itong isumbong, baka pwede nyo itong i-report sapagkat may application siya ng asylum, ayan, klaro, bawal. Hindi siya dapat nagpapagala-gala at ayan, nakita siya sa Dahig sa The Netherlands, no? So, since madali naman kasi ang travel nga dyan, kumbaga, by land, makaka-travel ka, hindi na mahigpit dahil nga walang mga border, no? Hindi mahigpit sa mga border, baka kaya ganun. Pero, at least bawal. Ito ay maaaring makatulong para wag ma-approvean ang asylum application nito ni Binibining Baklang Hari. Guys, kasi bakit ko sinasabi yung mga nandiyan sa Dahig, tulungan nyo na lang. Kayo na mismo ang mag-report kasi mahirap iasa rito sa atin sa Pilipinas kapag si John Vic Remulla ang DILG. Kasi hindi naman nagko-coordinate yan, puro press con lang yan. Tapos sasabihin niya na meron ng red notice, nag-apply daw, ganyan kung ano-ano. Ang dami niyang palusot at ang dami niyang bola. So, mas mabuti pa, mga kababayan ko, kung nandyan kayo sa Austria, ireklamo nyo na ito. I-report na ninyo itong mga ginagawa ni Binibini Baklang Hari. At katunayan, ang videong ito ay isang pagpapatunay
na si Binibining Baklang Hari ay bumiyahe sa the Netherlands dito sa The Hague despite na bawal siya dahil wala nga siyang legal na passport, wala siyang valid passport at wala rin siyang certificate of residency, parang ganun. Wala siyang permit dahil nga asylum seeker siya. So dapat nandun lang siya sa Austria, guys. So yan, ha? Kaya tulungan na natin ang gobyerno para mahuli na to, hinayupan na to at mapauwi na. I-report ninyo kayong mga nandyan sa The Netherlands, no? Ang kapal ng mukha ni Binibining Baklang Hari, ang putik yan. Pero at least, hirap na siya sa buhay niya. Kahit pa sabi mo maggala-gala siya dyan, pero hindi niya makita yung mga anak niya. Di ba? Lalo na si Mr. Supranational, hindi na niya makita. At least, hirap na siya sa buhay niya, no? Yung natotorture niya sa araw-araw na pag-iisip at nauubusan na rin ng pondo. So, yun lang muna. Sa mga bobong didilis siya na may sayad na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad support ang may sayad. Lagi high blood. Bye!